Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na yaon, sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga naniniwala sa Panginoon ay hindi lamang para sa mga taong nakakakita. Kahit ikaw ay bulag o may kapansanan, maari ka pa ring maniwala na mayroong Diyos. Si Jesus bilang ang ating makapangyarihang Panginoon na laging narito para sa atin. Sa ating ebanghelyo, nadinig naman natin na may dalawang bulag, lalaking bulag, na lumapit kay Jesus at sumigaw sila, "Anak ni David, mahabag ka sa amin." Sa kabila ng kanilang kapansanan at kakulangan sa paningin, ay hindi nila iniwanan ang kanilang pananampalataya. Naniniwala silang si Jesus ang tanging makapagpapagaling sa kanila. Mga kapatid, ang kanilang pananampalataya ang naging daan upang sila ay lubusang makakita. At ito rin ang panawagan para sa ating lahat, lalo na sa ating mga narito ngayon na may malinaw na paningin. Mapalad tayo dahil mayroon tayong dalawang mata. Ngunit minsan ay sinasandya na lang natin na hindi makita o maramdaman ang presensya ng Diyos. Minsan nasa harap na natin ang pag-ibig, awa at habag ng Panginoon ay iniiwasan pa natin ito. Ang magandang tanong, tapat nga ba talaga tayo ang ating paniniwala sa Diyos? O sadyang naniniwala lang tayo sa Kanya dahil magantimpala itong darating? Nung ako isang seminarista pa lamang, ako'y nahabag at napabilig sa mga pasyenteng may ketong sa Tala Leprosarium o tinatawag na Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, kung saan ginanap ang aming hospital exposure. Tatandaan ko, may isa kami activity
na holy hour, parang ginawa ninyo kanina before Mass, o yung pagdarasal sa harap ng banal na Santissimo. At kahit ang mga pasyente na mga kasama namin ay may mga bulag, dahil sa kanilang sakit na ketong, ay nararamdaman ko pa rin sa kanila na meron silang pananalig sa Diyos. At nakikita sa kanilang mga kilos at salita, naniniwala sila sa presensya ng Panginoon habang kami ay nagdarasal. Sa totoo lang, parang ako pang nahiya sa aking sarili dahil ako pang nakakakita, pero may mga pagkakataon na nagdududa ako kung andyan nga ba si Jesus tuwing ako'y nagdarasal. Mga kapatid, gayon pa man, tularan natin ang mahal na Birheng Maria na lubusang may pananampalataya sa Diyos. Nakasagot siya ng oo sa Panginoon na maging ina ni Jesus at sa kabila ng pagiging dalaga at hindi pa niya nauunawaan ang lahat ng mga nangyari, natili pa rin buo ang kanyang pananalig sa Diyos. At sana ganito din tayo. Kahit hindi natin nauunawaan agad ang mga sitwasyon sa buhay natin, ayos lang. Ang mahalaga ay naniniwala tayo na hindi kailanman iiwanan tayo ng Diyos. Ang dalawang lalaking bulag, kahit hindi nila nakita si Jesus, ay patuloy pa rin ang kanilang patibay na pananalig. Buo ang kanilang tiwala na si Jesus lamang ang makapagpagaling sa kanila. Alam nila na makikinig si Jesus, tutugunan sila ang kanilang kahilingan at hindi sila iiwanang duhaan. Sa halip, may pag-asa silang muling makakita. Itong patunay na mapalad yaong mga taong may pananampalataya ng buo at tapat sa Diyos. Mga kapatid, tayo din, sabi ko nga, mapalad. Meron tayong dalawang mata upang makakita. Gamitin natin ito ng maayos upang araw-araw maramdaman natin ang presensya, ang pag-asa, at pagmamahal ni Jesus sa ating buhay. God bless us all and have a blessed evening po sa inyong lahat.